Hi mga aten kuya, this is Teens and we are back again para sa usaping business registration sa ating mga online shops. This is it. Alam ko yung iba sa inyo medyo nagpapanik dahil sa mas strict registration ni BIR sa business registration. Either mapalasada man yan, Shopee, TikTok, or sa mga online shop natin, big time ka man, small time ka man, part-time or full-time ka sa pagiging online seller, inuobliga na tayo ni BIR na magkaroon ng business registration. Mga atin kuya, kailangan mo munang mapanood to bago ka magpa-register ng business mo para mamulat tayo kung ano ba talaga yung mga responsibility ko kapag meron na akong mga business papers. Hindi ito kasindali na, okay, meron na akong DTI, may mayor's permit na ako, meron na akong COR from BIR, ang saya. Hindi lang siya ganon. Kasi kaakibat nun, obligado na tayong mag-file ng ating mga income tax return, mag-register annually or mag-renew annually ng mga business papers na to para ma-avoid natin yung mga tumataas na interest. Minsan pa nga pumapatong-patong na yung mga penalties. Sobrang kawawa yung mga baguhan pa lang ng mga business owners or yung mga online sellers na hindi alam ito. Isa na ata ako doon. Ready na ba talaga ako magkaroon ng business papers? Ano nga ba dapat ang i-expect ko or gawin ko after magkaroon ako ng mga business registrations na to? Mga aten kuya, ito yung mga basic na dapat yung malaman bago kayo kumuha ng mga business registrations. Dito muna tayo sa DTI. Itong DTI or Business Name Registration, again, nasabi ko sa isang vlog ko na itong isa sa pinakamadaling kunin dahil online nyo na lang siyang gagawin tapos magbabayad na lang din kayo online, then ipiprint nyo na lang. Alam nyo ba na kapag nakapag-register kayo sa DTI, kasunod nun, dapat i-register nyo na din siya sa BIR. Hindi siya pwedeng DTI lang, hindi na ako magbi-BIR. Hindi siya pwedeng ganon kasi magkakaroon kayo ng penalty kay BIR kapag hindi nyo na-register agad yung mga ni-register nyo sa DTI. Again, for example, nag-register na ako sa DTI. I think within 30 days, kailangan pumunta na kayo sa BIR para magkaroon kayo ng COR. Dahil kung hindi, magkakaroon kayo ng penalty at dagdag yun sa gastusin natin. Pangalawa, magkano nga ba ang DTI or Business Name Registration? As of 2024, kapag ang business name registration natin ay within the barangay lang, it's only 200 pesos. Kapag city naman, 500 pesos. At kapag national, it's 2,000 pesos. So ate, kapag kukuha ako ng DTI online, pwede bang iselect ko barangay na lang para 200 pesos lang yung babayaran ko? Kasi ang mahal ng 2,000. Kasi online shop naman ako, tapos babayaran ko 2,000. Medyo mahal. Ang sagot ay yes. Technically, yes naman talaga. Kapag ang online shop mo ay within the barangay lang naman, nasa iisang barangay ka lang, tama naman na i-select mo ay barangay which is 200 pesos lang. Pero on my suggestion, bakit mas maganda kung national, which is the 2,000 pesos? Dahil nga online shop tayo, so ang kinikater natin ay buong Pilipinas. So mas maganda na ang business name natin ay naka-register lang sa atin, which is national na siya. Naka-reserve na sa'yo. Pag barangay lang yung sinelect nyo, doon lang nililimit yung name ng business name nyo. So meaning pwede pa siyang gamitin sa other barangay, other city, other places. Kung gusto nyo na sa inyo lang yung business name na yon, suggestion lang, i-register nyo na lang siya national kung may budget naman kayo. Dahil nga, 2,000 pesos siya. Nasa sa inyo yan. Pangatlo, yung DTI business name natin ay valid for 5 years lang. Ibig sabihin, kailangan nire-renew natin siya. Kasi kung hindi na siya valid. Hindi na siya naka-reserve sa inyo. Kailangan i-renew natin, magbayad tayo ulit. Ganon siya. Pang-apat, sa DTI or business name registration, ang pinaka-general requirement ay kailangan legal age na tayo. Ibig sabihin, 18 years old above. At meron tayong mga valid IDs. So, alam niyo na yung mga valid IDs na meron tayo sa Pilipinas, which is mga passport, mga driver's license, PLCs. Kung wala pa kayo ng mga valid IDs na to, kasi yun yung pinakauna nyong gagawin. Kapag mag-register kayo ng business, kumuha muna kayo ng mga valid IDs. And make sure 18 years old kayo. Panglima, dapat yung DTI business name natin ay align doon sa ating COR, katulad nito. Dapat iisa lang siya. Hindi pwedeng manghiram na lang kaya ako ng DTI or manghiram na lang ako ng COR para lang may masubmit ako.
Hindi siya pwedeng ganon kasi kailangan align siya. At ang gusto ni Shopee, dapat align na din yung ating mga bank accounts, yung mga name natin sa bank accounts doon sa mga business registration na to para hindi tayo magka-problema eventually. And the next general requirement sa pagbi-business registration ay ang BIR COR or Certificate of Registration. Okay, meron na akong COR. Ano na yung next na obligasyon ko? Ito yung mga basic na obligasyon. I know marami pa to. Ito lang yung mga gusto kong sabihin sa inyo na kailangan yung malaman bago kayo kumuha ng COR. Number 1, meron tayong annual fee kay BIR which is 500 pesos. So every year yan, nagbabayad tayo ng 500 pesos. Kailangan wag natin kalimutan. Kasi nagkakaroon tayo ng penalty, nagkaka-interest yan. Kapag hindi tayo nagbayad annually, tayo rin ang magdudusa. Pero good news, sa ngayon, naka-waive yung annual fee ni BIR. As we speak, wala pa namang announcement ulit kung kailan nila ibabalik yan. Pero malaking tipid na din yung annually na 500 pesos na kailangan nating i-renew kasi naka-waive na yan. Pangalawa, kapag pupunta na kayo sa RDO o doon sa BIR nyo, sa lugar nyo, magdala kayo ng extra money kasi bibili kayo ng libro at resibo. Ha? Libro? Mag-aaral ulit ako? So, sa tax, meron tayong iba't ibang libro. So, yun yung mga ledgers, yung mga journals, kung saan doon natin isusulat yung ating mga benta, yung mga transactions natin sa ating mga online shop. Ito yung mga libro na yon, which is kailangan may sign and tatak siya ni BIR. So, tatatakan nila yung libro na yon. Hindi pwedeng bibili na lang kayo sa National Bookstore. Hindi siya ganon. In my case, ang ginawa ko noon, pinabili nila ako sa National Bookstore ng mga journals and yung mga ledgers. Then, after that, bumalik ako sa BIR. Then, tinatakan nila yon, tapos sinign nila yon. Yung mga yon, kailangan i-keep ko siya dahil gagamitin ko siya para mag-record ng aking mga transactions sa online shop ko or sa business ko. So, dito na pumapasok yung bookkeeping. And yung ibang mga online sellers, yung ibang mga business owners, talagang meron silang mga accountants or bookkeepers na tinatawag para ayusin nyo or i-record yung mga transactions nila para mas madali na lang sa kanila. Pero, kapag mga small-time sellers ka lang naman, pwede nyo naman gawin to kasi meron na mga libreng seminar si BIR and I think magkakaroon din ng seminar si Shopee kung paano tayo mag-bookkeeping. I-grab natin yon kasi kailangan talaga natin siya. Pangatlo, again, kailangan mo ulit magdala na extra money kasi bibili ka ng resibo sa kanila. Yung mga resibo na to, ito yung official receipt na tinatawag or yung sales invoice. At ito yung mga binibigay natin sa buyers natin kapag may bibilihin sila. And yes, required na bumili kayo dahil sa unang taon nyo, kailangan sa BIR muna kayo bumili kasi meron yung tatak nila, may sign nila yon. Hindi pwedeng gumawa kayo ng sarili nyong resibo. I think 1.5 ata yung binayaran ko sa kanila. Medyo marami-rami na ring resibo yon. 1.5 din siya. So another gastos yun sa mga seller. So, dapat isipin nyo, yung mga resibo na yon, dagdag nyo yun sa mga puhunan nyo para hindi tayo malugi. At isa pa, ngayon, yung Shopee ay nire-require na yung mga online sellers na mag-issue ng resibo kapag 500 pataas yung mga pinamili ng ating mga buyers. So, i-attach nyo yung resibo na yon sa mga pinamili nila. So, ilalagay nyo yun doon. Plus, magkakaroon na rin ng option si buyer na manghingi ng resibo sa atin. Again, kailangan official receipt siya, hindi yung basang ginawa nyo lang. Ang gagawin ng mga seller ay i-upload yun doon kay Shopee, kay Lazada, or kay TikTok. Ang apat, nasabi ko na to kanina doon sa DTI Business Name Registration na kailangan yung COR natin ay align kay DTI at saka sa bank account name natin. Yes, kailangan siya. Panglima, kailangan na natin mag-file ng mga income taxes natin kay BIR or sa RDO natin. Ate, di ba si Shopee na yung nagbabawas ng taxes natin? Bakit ako pa yung pupunta kay BIR or ako pa yung magbabayad kay BIR? Dahil nga business registered na kayo kay BIR, yes, primary obligation natin ay mag-file ng taxes natin. At dito na pumapasok yung pagbayad natin annually or quarterly. So, depende yun sa ibibigay na COR sa atin. Makikita nyo yun, may mga dates yan. Yung ibang mga business owners, binabayaran nila yan online sa mga accredited BIR banks or sa mga accredited BIR websites. Pwede siyang gawin online or pwede namang magbayad kayo mismo doon sa BIR. So, ate,
magkano naman yung babayaran kong tax kay BIR. Syempre mga ate and kuya, iba-iba yan, depende sa mga kinita nyo, sa mga transactions nyo, and meron tayong computation yan. So ang maganda, si BIR nagkakaroon ng seminar paano mag-compute ng mga income tax return. Tapos yung iba namang mga business owners, nag-hire sila ng mga accountants para sila na lang yung gagawa ng mga income tax return or income tax filing. Ibang usapin yung pag-file ng income tax return. I guess, pwede natin yung itakal sa next vlog natin kapag meron na kayong business registration. And yes, kapag hindi kayo nakapagbayad or nakapag-file ng income tax return, merong penalty, merong interest. Paano naman ate kapag zero naman yung income tax return ko? Mababa lang dahil small-time business owner lang naman ako. Yes, kailangan mo pa rin mag-file, kailangan mo pa rin pumunta sa RDO or sa BIR nyo. Again, pag hindi ka nakapag-file, kahit zero yan, mapapenalty ka or magkakaroon ng interest. Ate, pwede bang after ko magpa-register, totally hindi ako magpapakita kay BIR, hindi ako mag-file ng mga income tax return ko? Pwede ko bang takbuhan? Or paano kapag nakalimutan ko talaga? Hindi pwede mga ate and kuya. Dahil again, the more na nakalimutan nyo or hinayaan nyo lang siya, magpapatong-patong yung mga penalties and interest niyan. Another general requirement is the mayor's or business permit. Ilang business registration na to, medyo magulo siya ngayon dahil according kay Shopee, hindi siya kailangan. Ang kailangan lang nila ay DTI and the COR. Kwento ko lang sa inyo, dati, before ako makakuha ng COR kay BIR, pinapapunta muna nila ako sa City Hall ko dahil sabi nila, kailangan meron muna akong mayor's permit or business permit bago ako makakuha sa kanila ng COR. Isa siya sa general requirement ni BIR. And may mga nababasa ako na ang swapang naman ng city nyo dahil online shop ka lang naman, bakit meron ka pang mayor's permit? Mga ate and kuya, technically, kahit online shop ka, business pa din yan. Ibig sabihin, kailangan iparegister mo pa rin siya sa City Hall nyo para magkaroon kayo ng mayor's permit. As of now, meron pa rin ako nababasang mga online sellers na hindi sila nakakakuha ng COR kay BIR unless meron na silang mga mayor's permit. Which is, ganun yung nangyari sa akin. Again, baka nga iba yung sa city nyo, baka hindi naman nire-require na magkaroon kayo ng mayor's permit, which is okay lang naman, wala namang problema doon. Right now, sa mga ibang mga sellers na pinapa-require sa city or sa lugar nila na magkaroon ng mayor's or business permit, na ikwento ko na sa inyo before na ang mayor's or business permit ang isa sa pinakamasakit dahil ito ang pinakamahal for me and pinakamahirap kunin. Aside sa maraming requirements, sa unang registration ko parang nagbayad ako 5,000 plus kapag meron ka ng mayor's permit or business permit, again, annually, kailangan binabayaran siya. Kailangan nire-renew siya. Sa city namin, annually, kapag nagre-renew ako, pataas siya ng pataas. Meron atang nagbayad ako ng 12,000. The next year, 15,000. Para lang siyang bilihin, tumataas. Not unless kompleto yung financial documents nyo na pinapatunayan nyo na ito lang talaga yung kinita ko. Doon magbe-base kung magkano yung babayaran nyo that year. Kapag meron kang mayor's permit, kailangan annually nire-renew siya. Kasi kung hindi, susulat sa inyo si City Hall or yung mayor's permit department na magbayad ka na. Kasi kung hindi, mape-penalty ka. Lastly, lahat ng mga sinabi ko, which is the TTI, the COR from the BIR, and the mayor's permit. Kapag ayaw nyo na mag-online shop, pupunta na kayo ng ibang bansa, mag-i-stop na kayo mag-online business, anumang dahilan yan, kailangan i-close natin siya. Kailangan pumunta tayo ng BIR or mayor's permit para i-close natin siya. Kapag hindi natin dineclare na magko-close na tayo, again, iniisip nila na tumatakbo pa yung ating mga online shops or yung mga business natin at tumatakbo din yung penalties and interest niyan pag hindi natin sinabing magko-close na tayo. Meron na kayong mga to, required siya na i-close natin para ma-avoid natin yung mga interest and penalties na tumataas every year. Mga atin kuya, pag-isipan muna natin ng maigi kung ready na ba talaga akong magpa-business registered or ready na ba ako sa mga obligation na to para hindi tayo magulat na may babayaran pala akong ganito. Bakit ang laki ng interest, ang laki ng penalty? Kailangan aware muna tayo sa mga ganito.